Magandang araw, teacher! Bago tayo formal na magsimula sa ating klase, ay gusto ko munang ilarawan ninyo ang ating silid-aralan ngayon. Ma'am, Princess. ang sikip po. Ma'am, Kulay puti po ang pintura ng ating silid-aralan. maraming salamat sa inyong paglalarawan. Ngayon ay maaari na kayong maupo sa ating banding sofa. Salamat po. Ngayon ay kailangan po ng tatlong mag-aaral na magboboluntaryo upang pumunta dito sa harapan. Sino ang gusto? Ma'am, sige po. Ma'am, ako na lang, ma'am. Linya. Ma'am, ako na lang. Bibili. Sumuyo Isa pa. Shelly. Shelly. Sige, dito kayo sa harapan. Pada. At dahil kumpleto na ang tatlong mag-aaral na aking kailangan na ilarawan at paghambingin ninyo sina Ninya, Babylin at Shelly. Ma'am, Leo, si Ninya at Bibilin ay magkasing tangkad. magaling. Danica, saksahan po ng puti si Nia. Magaling. Raisa, Ang ganda-ganda po ni Baby D. magaling. Ma'am. Princess, Singin niya pa may maikling buhok. magaling. Jessalyn, Pinakamahaba ang buhok ni Bibilin sa kanilang tatlo. magaling. Danica, kulot naman po ang buhok ni Shelly. Magaling. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong mga kasagutan. Maaari na kayong umupo. Sige po, ma'am. Ngayon ay may inihanda akong video na inyong panonoorin upang mas maunawaan ninyo ang ating paksa na pang-uri at antas nito. Sino mga panguri o salitang naglalarawan sa panglalan o panglalim? Adjectives o describing words sa Ingles. Iyon ay talakayin naman natin ang kaantasan ng pang-uri o degree of comparison. Ang tatlong kaantasan ng pang-uri ay ang lantay, pahambing, at ang pasukdol. Ang unang kaantasan ng pang-uri ay ang lantay o positive degree sa Ingles. Ito ay naglalarawan sa iisang pangalan o panghalip. Sa unang pangungusap na mabango ang bulaklak na sampagita, ang pang-uring mabango ay nasa antas na lantay at naglalarawan ito sa bulaklak. Sa ikalawang pangungusap, ang aming guro ay masipag. Ang pang-uring masipag ay nasa antas na lantay rin. At ito naman ay naglalarawan sa pangalang guro. Kung ang kaantasang lantay ay naglalarawan sa iisang pangalan o panghalip lamang, kaantasang pahambing naman ay naghahambing sa katangian ng dalawang pangalan o panghalip. Ang kaantasang pahambing ay maaaring patulad o palamang. Ang pahambing na patulad ay pareho o magkatulad ang katangian ng dalawang bagay na inihahambing. Halimbawa, magsimbuti sina Dr. Jose Rizal at Andres Bonifacio. Magkasing ganda sina Marian at Christine. Samantalang, ang pahambing na palamang ay magkaiba o di magkatulad ang katangian ng dalawang bagay na inihahambing. Halimbawa, mas masustansya ang prutas kaysa candy. Higit na mainit sa Africa kaysa sa Pilipinas. At ang pinakahuli ay ang kaantasang pasukdol.
Ito ay nagsasabi ng katangiang pinakahigit sa lahat. Maaaring gamitin ang sumusunod na salita o kataga upang ipakita ang pasukdol na paglalarawan. Napaka at pinaka. Lubha, lalo, sobra, ubod ng, hari ng, at ang pag-uulit ng pang-uri. Gamitin natin ito sa mga pangungusap. Ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa mundo. Sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamalaking perlas. Kaya mo na! Kilalanin ang kaantasan ng pang-uring nakasalungguhit. Ubod ng ganda ng ating bansa. Ng ganda. Ma'am, pasukdol po! Napakasipag ni Juan. Napakasipag. Ma'am, pasukdol po! Si Jasmine ay masipag na bata. Masipag. Ma'am, lantay po! Si RM ay mahusay na leader ng BTS. Mahusay. Ma'am, lantay po! Mas masaya pa rin ang mga larong Pinoy kaysa online games. Mas masaya. Ma'am, pahambing po! Napakahusay mo. Ang pang-uri ay mga salita na naglalarawan ng tao, bagay, hayop at lugar. Ang pang-uri ay mga salita na naglalarawan ng tao, bagay, hayop at lugar. Ang pang-uri ay mga salita na naglalarawan ng tao, bagay, hayop at lugar. Ang pang-uri ay mga salita na naglalarawan ng tao, bagay, hayop at lugar. Magandang bata, maamo ang tuta, malambot ang unan, malinis ang bakuran. Lagi niyong tandaan, ang mga pang-uri ay naglalarawan ng tao, bagay, hayop at lugar. Masipag si nanay, bago ang tinapay, ang ibo'y makulay, maliit ang bahay. Lagi niyong tandaan, ang mga pang-uri ay naglalarawan ng tao, bagay, hayop at lugar. Ngayon, dahil tapos na ninyong panoorin ang aking video na inihanda, ano ang inyong natutuhan tungkol sa video na inyong pinanood? Leo mo. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan o panghalin. Halimbawa, si Danica ay maganda. Ang salitang maganda ay pang-uri. Magaling na. Ninya. Ang pang-uri po ay may tatlong kantasan. Una po ang lantay, sunod ay ang pahambing, na kung saan may dalawang uri. Ito ay pahambing na magkatulad at hindi magkatulad. At ang pangatlo po ay pasukdol. Magaling. Ngayon ay alam ko nang naunawaan ninyo ang ating tinalakay ngayon at inyong pinanood. Magkakaroon tayo ng isang gawain na tatawaging tukuyin at bilugan. Para sa unang bilang, alin sa mga larawan ang tumutukoy sa salitang mainit?
Ma'am, pritong manok! Magaling. Para naman sa ikalawang bilang, alin sa mga larawan ang tumutukoy sa salitang matamis? Ma'am, cake! Magaling. Princess. Ma'am, mainit ang prinitong manok. Mas mainit ang kandila kaysa sa prinitong manok. Ang araw ang pinakamainit sa kanilang tatlo. Magaling, Princess. Sunod naman, Babylin. Matamis ang saging, mas matamis ang cherry kaysa sa saging, pinakamatamis ang cake sa tatlo. Magaling, Babylin. Para sa inyong huling gawain, kayo ay magpapakita ng isang bagay at ito ay inyong ilalarawan. Jesseline. Ma'am, ang bag na ito ay kulay itim. Magaling. Ma'am, Leo mo. ang bulpin na ito ay mahaba. Magaling. Danica. Ang face powder na ito ay bilog. Magaling. Raisa. Ito ay kulay ube. Magaling. Babylin. Ang tisyong ito ay hugis parisukan. Magaling. Ninya. Malinis ang plastic na ito. Magaling. Maraming salamat sa inyong pagkibahagi sa ating gawa. Bigyan ninyo ng masigabong palakpakan ng bawat. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan ng mga pangalan o panghalip at may tatlo itong antas, ang lantay, pahambing at pasukdol. Ang lantay ay naglalarawan ng isang pangalan o panghalip ng walang anumang paghahambing. Ang pahambing naman ay naghahambing ng dalawang pangalan o panghalip at nahahati ito sa dalawang uri. Ang di pantay na paghahambing, kung saan ang mga pinaghahambing na bagay ay hindi nagbabahagi ng pantay na katangian. At pantay na paghahambing, kung saan mayroon silang magkatulad na katangian. Sa ilalim ng di pantay na paghahambing, mayroong dalawang uri. Mababang paghahambing na nagpapakita ng mas mababang katangian at mataas na paghahambing na nagpapakita ng mas mataas na katangian. Samantala, ang pasukdol naman ay ginagamit kapag naghahambing ng tatlo o higit pang pangalan o panghalip. Mahalaga ang pang-uri dahil nakatutulong itong ilarawan ng malinaw ang pangalan at ginagawa nitong mas tiyak at kawili-wili ang mga pangungusap. Nagpapakita rin ito ng damdamin at ginagawang mas malikhain ang pagsulat. Sa kabuuan, nakatutulong ito sa atin na makipag-usap ng mas mahusay at mas epektibo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa ating talakayan ngayong araw. Nawa ay marami kayong natutuhan. Paalam!